Hanggang mo lang yung limang pads. Tapos na si John sa... Oy! Why? Good day mga katandem. Wala nang intro-intro. Samahan niyo kami mag-service ng brake system. Palit ng pads, rotors, at saka pag-bleed ng brake system. Huwag natin patagalin. Let's go! At yun na nga. Ayun, hintayin lang natin si John Gaon. Bali ito ang mga gamit na nasa akin. Brake pads, dalawang set, harap likod, tapos chain ring. Singit lang natin tong chain ring. Ang main topic natin ngayon is yung system ng preno. Magpapableed tayo, palit ng brake pads, tapos palit ng rotors. Ayun, habang naghihintay, tignan natin tong preno. So yun, andito na si bike mechanic, si katandem dyan. Ngayon, dala na niya rin yung rotors. Ice-Tech to na idol. Ayun o. Kinikilig ako. Ayun, tingnan natin. Picturean ko lang muna. Bali, tapos na si John sa brake pads. Ngayon magbi-bleed na kami. Ay, magbi-bleed na siya. Ngayon, mag-assemble lang siya ng bleed kit. Bali pagka i-bleed, wala rin dito yung pads. Okay. Noted. Ito para saan yung dilaw? Ito yung pinaka standard na sukat para sa allowance ng ng piston na walang pads at saka yung dami ng langis. Okay. Noted mga katandem. So yung sinalpak na dito yung kulay dilaw kanina. Hindi ko lang kung natawag filler. Tapos lipat kami sa harap. So level dapat. Level na. Dapat nakaganyan siya. Oo, naka-level yung mo. Okay. Tandaan natin mga katandem. Naka-level dapat. So ito yung mga sisecure nyo, yung mga o-ring. So ito yung mahirap hanapin. O-ring ang tawag dyan sa taas. Ito. Okay. Yung goma nito. Ayun, may goma pala doon. Ayan. Secure. Kasi sasalpak na siya. Pagkasalpak walang o-ring. Okay. Ito meron to, may built-in to para hindi rin lalaki. May built-in pala yun yung mismo ano. Parang receiver ng oil. Dito mapupunta yung lumang langis. Okay. Yung lumang langis. Stig! Ayun, kanina sabi ni John, pagka pine-prepare mo yung syringe, dapat wala siyang bubbles. Ano ba mangyayari doon pagka may bubbles? Parang lulusot siya. Minsan wala. Okay, parang lumulusot. Parang sa kotse lumulusot ang preno. So yung may binuksan siya dito sa ilalim. Cover. Ayun. Ito yung cover. Ito mga ka-tandem. Ano nga pala yung channel mo, idol? Sarili ko rin pangalan, John Gaon. Follow niyo siya mga ka-tandem, John Gaon. So yun, pagka pranes mo to, andun ngayon makikita nyo doon sa doon sa makikita nyo lumang langis doon sa kabila. Okay. So habang pinipress niya yun, punta tayo dito sa harap. Nako, napakadumi. Ang itim. Itim na, ayan. So yan yung disadvantage pag hindi mo siya namamonitor. Okay. Sabi ko sa inyo, first time ko magpapableed. So yan. Ganyan kaitim. So dapat pink siya. Yung pink and yung old black. So luto na yung langis niya. Tapos ba't siya pinipress, idol? Para umano ang hangin? Maano natin yung langis, mas makakuha natin yung luma. Ayun, para mas makuha daw yung luma.
Ay, hindi siya tatapon? Dahil Paano? meron siyang takip. So, pag tinanggal natin siya, matatapon siya. Paano i-ginanon mo? Di, hatakin mo lang. Ah, yun, hinatak. So, Galing. So, yun mga tandem. Nag-irit tayo ng langis. Oo. Kasi medyo malalim pa kanina yung pag-press ng preno namin. Eh, sabi ni John, kulang pa daw ng langis. Teka, habang nagpe-press siya doon, dito ulit tayo. Ang kulay na pink na. Medyo. Medyo Mas parang- grabe yung kanina. medyo maitim pa rin yan. Oo. Ngayon, ibig sabihin maitim pa rin yan. Tapo pa rin natin ito. Old oil pa rin yan. Okay. So yun, tuloy lang kami sa pag-press. Ayan, color pink na. Malinis na siya. Congrats mga katandem. Color pink na. Ayos. Brand new na yung oil. Grabe, super clean. How to super clean your system. Yung brake system. Sa anong lugar, sir? So yun, Ah. nagpe-press lang si John. Tapos na kami sa Sa likod. Tapos may o-ring na rin yun, no? Ah, nandito na. May o-ring, tapos yung taas yung bakal. Pinaka-thread over. Pasensya na mga tandem, hindi ko pag ganun kaalam yung mga Okay, sa? pyesa. Cute talaga. So itong video na to for reference ko naman. So tiis muna tayo. Susunod mas aralin pa natin. Kumpletuhin natin. Okay. Maglalagay na ng pads, no? Oo. So yan, after nun, pag na-bleed mo na yung likod, salpak na yung pads. Yung left tsaka right niya, sinusunod pa talaga. Yun, Kasi sinusunod. papasok yun. Kailangan yun. So yun, yung pads pala na nabili ko, merong left tsaka right na naka-indicate dun sa kada pads. Pasok ko, hindi nila makapasok. Okay, nalagay na yung pads. After ng pads, gulong. Subukan natin kung tumalab. Okay, swak. Kitang kita, walang daya. Grabe, kinikilig ako. First time ko mag-ice tech mga katandem. Yun. Ngayon ko lang siya masusubukan. Malalaman natin kung ano ba talaga. Okay, tapos na kami sa likod. Tapos lipat na sa harap. Ang unang step na ginawa ni John, tinanggal niya muna yung brake pads sa harap. Okay. Tanggal dito sa taas. Tanggalin mo yung parang screw tsaka yung o-ring na rubber. Para ano, hindi siya mawala. So, hindi kasya, pwede nyo siyang usog ng bahagya lang. Ayan. Mabilis mo mga balik yan. Ayun o, kita niyo yung mga tandem, may feeler. Tapos lalagay din pala yung screw. After mo matanggal yung brake pads, naglagay ka ng feeler. Natanggal mo yung o-ring. Lagay mo to, yung Budo. embudo. Pantay natin. Pasensya na sa mga terms mga katandem. Hindi ako ganun ka-technical sa bisikleta. So ayan. Basta ang logic lang nun, dun pupunta yung lumang oil. Okay.
hindi mapupuno tong pinaka-kalip tong brake lever na to pag naka-slide. So Okay. dapat naka-level siya para mapupuno niya rin yung ano. So yun, natanong ko pala kanina kay John kung bakit niya nile-level yung brake lever, yung buong preno. So yun yung rason. Pag nakatabing hindi mo siya mapupuno. Oo. Pag nakatabing hindi daw mapupuno. So may hangin. Ayun nga yung inaalis mo sa system, di ba, yung hangin. Ay, galing. Doon sa taas pala siya. Magluluwag ka dito. Ayan. Labas agad. Ang itim. Kita niyo yung mga katandem? Ang itim. Grabe. Tingnan natin. Tingnan natin mga katandem. Grabe. Ang itim. So yun, pag na-feel, naubos mo yung syringe, lock mo lang ulit. Tapon natin yung luma. Tawag sa akin, daming transaction. So yun. Kinuha ko lang yung luma kaninang maganda-ganda. Oo. Tapos ito yung so yun, refill lang ulit ng syringe, tapos push ulit tayo. O yun, tandaan nyo mga katandem, pagka kuha ng syringe, tanggal ng air. Ayan. Yung syringe, itataas mo siya para yung hangin aangat. Lampas ng puso para hindi mo Yun. Lampas ng puso para hindi masaktan. Parang pag-ibig lang. Ba't kaya hindi pa ginawa na si Mano sa baba, no? Yung ganito. Puno para pag gano'n na lang siya. Wala, pinapirapan tayo ni Shimano. Galing si Shimano. Di ba, para isang push ka na lang pataas. O yung hangin nasa pwede. Para hindi mo ma-push yung hangin sa loob. Pwede. So yun, push lang ulit. Ayun. Tingnan natin. Medyo maitim. Pwede pa? Oo. Ako muna ito dyan. So yun. Yun, marunong ka na magkabit ng ano. Ito. Paano ba to? Tigas pa lang. Ay, ano? Iikat ko lang yan. Di ba? Nag-bleed ka na rin. Okay na kaya yun? O dapat madiin? Ah, okay. Mararunong mo naman yan. Yun o, natry ko yun mga tandem. Ay, ito, sureball na to, malinis na to. Kasi maikli lang naman yung kable, tapos naubos namin yung syringe. For sure yan, tingnan natin ah. Oh, sabi sa inyo eh, kulay pink na eh. Wala lang, masaya lang ako katandem kasi naintindihan ko na yung proseso niya. So yung video na to, for reference ko lang din. Para at least kahit pa paano naintindihan ko na yung pag-bleed. Sana makatulong din sa inyo. Tapos si katandem dyan, gagawa siya ng detalyadong pag may maintenance ng preno. So abangan lang natin yun kasi busy siya eh. Maraming ano to, transaction. Kanina nga lang dami tumatawag sa kanya. Okay. So okay na kami sa harap mga tandem. Yung likod lang, hindi natin nilagyan kasi nakababa. Kailangan nakataas kasi. Okay.
Tapos, ito, nag-spray kanina si John nito. WD-40 na bike degreaser para sa gears and chains. So yun, may sasabihin si Idol John. So kailangan pag nag-bleed kayo, mas mataas talaga lagi ang lever. So kanina nag-bleed kami nakaganito, yun yung mali. Dahil yung langis, hindi umaangat. Ito walang laman, pero ito may karil. Ayun. So yun, dapat mas mababa yung likod. Okay. So tama na yung pwesto natin, no, Idol? Tawan. Okay. Yung talaga may stand. Isang natutunan ko dito sa content ni John sa pagbi-break ng sa pagbi-bleed ng brake system. Importante yung orientation ng bike. Meaning yung position niya. Para hindi lang basta-basta bleed. Kasi yung natrap na hangin, kailangan din natin tanggalin. Yun, no? Pagka bleed mo siya, halos level, dapat medyo nakangat pa yun. Ayun. Siguro itong baba. So, unod lang tayo. Ayan, yung sa likod, may gagawin lang ulit si Idol John. So, yun, tama na yung position namin ngayon ng bisikleta. Ayan. So, mas mababa yung sa likod, tapos ito, mas mataas, para dun lalabas yung bubbles. So, sabi niya kanina, dapat talaga may stand. Eh yung stand niya nasa bahay nila. So kung gusto niyo magpa-service, yun, lagyan natin yung contact ni Boss Jan sa description sa baba. Ayos ba mga tandem? Alien. So yun, lagay lang ulit kami ng fluid. Okay. So ayan, kumpara kanina nung una, talagang sobrang dumi ng fluid. Isa pa to sa mga maintenance na dapat alam natin. Bukod sa pagpapaservice ng bearings, ayan, meron ding mineral oil para sa hydraulic na preno. Mga katandem, yung sinabi ko kanina, yung orientation ng bike mahalaga. Kasi kanina nung nalagay kami, medyo pataas yung sa likod, kaya ang sabi ni John, yung madumi medyo umakit din. So yun, nag bleed siya uli para talagang mas mapalitan ng mas malinis na oil yung system. Kasi sabi niya useless yun kung hindi rin natin matanggal yung dumi, di ba? Tama naman. Tama naman. So yun, take note tayo sa mga ganon. Okay? Take note kayo pag nandiyan kayo, take note lang. Pero pagka wala kayo diyan, hindi niyo take note yan, hindi niyo nakikita mekaniko. Okay. Pang social lang 'to eh. Ayun, pang social daw yun mga katandem. Kasi iba hugas lang yung tubig. Ano? Standard tayo, standard. Tatalo natin yung GCN, pala natin. Oo, mala GCN tayo mga katandem. Yung kaiba nung napalitan ng langis. Oo. Yan. Ayun, ramdam na ramdam. Na, diba? Ayos. Dapat ganyan siya. So, okay mga tandem. So, balik na natin. Siyempre, yung lock thread niya at saka yung o-ring. So, dapat pag nag-bleed kayo, ganito dapat yung mafe-feel nyo. Hindi mo dapat siya mapapasagad. Ayan. Halos 1 inch mahigit, hindi siya sumasagad. Okay. Dahil may nilagay tayong yellow na stopper doon sa brake pad, sa piston. Yun ang pinaka-standard niya level na ano, na layo. Amazing! Okay. Yes! Patapos na mga tandem. Tapos dito, kailangan nyo rin siya i-torque. So dahil medyo kabisado rin natin, Oo. Calibrated yung daliri ni Jan mga katandem. sama-sama. Oo. Experience din talaga mga katandem. So yun, itong tools niya. Gusto ko rin magkaroon ng ganito. Putik pa akong matunda. So yan. Mahalaga yan sa mekaniko. Tamang tools para sa tamang pyesa. Okay? Kaya mag-apply natin. Hindi nakalan yung preno mo. Ayun. So yun, last na step, i-align na lang yung preno. Tapos, okay na. Yun na yun. Grabe.
Walang katipid-tipid sa degreaser. Bumomba na naman si Jan. Talagang linis na linis ang ating system. Pati yung pads. So yun. Align lang tapos na. Sana malaki ang natulong sa inyo nung content na to mga katandem. Para sa katulad kong beginner, marami ako natutunan dito sa project namin na to. So yun, hanggang sa muli. Ride safe mga katandem. Alright. So yun guys, tapos na namin i-bleed ang bike ni Pare Koy. Naka-XT siya, no? So sa mga willing po magpa-service, mag-message lang po kayo sa Bike Parts and Services PH. And then wag niyo pong kakalimutan i-like at saka i-subscribe itong channel na to para tuloy-tuloy po ang video namin na ibibigay sa inyo. So yun, kita-kits sa kalsada mga kalaspagan, mga kapadyak. Ingat po. Okay. So yun. Yung ibang contacts lagay ko dun sa description sa baba kung paano nyo mga contact si Jan. Salamat mga katandem. Ride safe. Dadami tayo ng ano. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to